Isang mapagpala at masayang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Maria Rachel Pabelenya at narito ako upang talakayin ang anekdota. Bago tayo magtalakayan, narito ang kompetensi ng ating aralin. Nagagamit ang kahusayang gramatikal, diskursal at strategic sa pagsulat at pagsasalaysay sa anekdota. At ilalahad ko din kung ano nga ba ang ating layuning pampagkatuto sa ating aralin. Una, naibibigay ang kahulugan, katangian at elemento ng anekdota. Pangalawa, nalilinang ang pagpapahalaga sa anekdota bilang isang akdang pampanitikan. At ang pangatlo, nagagamit ang katangian at elemento nito sa paglikha ng isang anekdota. Halina at ating simulan kung ano nga ba ang kahulugan ng anekdota at ilang mga katangian nito at ang kaakibat ng mga elemento ng anekdota. Ang anekdota ay isang uri ng akdang tuluyan na tumatalakay sa kakaiba o kakatuwang pangyayaring naganap sa buhay ng isang kilala, sikat o tanyag na tao. Layon din ng anekdota na makapagpabatid ng isang magandang karanasan na kapupulutan ng aral. Ang anekdota nga ay magagawa lamang kung ang karanasan o ang pangyayari ay makatotohanan. Isang malikhaing akdang pampanitikan ang anekdota. Dapat bawat pangungusap ay kukuha ng interes ng mga mambabasa. Dapat ang panimulang pangungusap ay kapanapanabik. Bakit? Dahil ang isang magandang panimula sa anekdota ay magbibigay ng pagganyak sa mambabasa o pagpukaw na makapaghihikayat rin sa mga ito na ipagpatuloy yung binabasa nilang anekdota. At narito naman ang ilang katangian ng anekdota. Una, dapat maging makatotohanan ang paksa. Bakit? Dahil ito ay dapat batay sa tunay na pangyayari o karanasan ng isang tao. Pangalawa, dapat maging kapanapanabik. Pangatlo, dapat may isang paksa lamang. Pang-apat, sa pagwawakas ng anekdota, dapat isaalang-alang ang kakintalang maiiwan sa kaisipan ng mga mambabasa. Marapat na ito ay tumatak o pumukaw sa kanilang isipan upang mas maengganyo pang ipagpatuloy yung pagbabasa. Panglima, dapat maging payak ang pagbibigay ng di pangkaraniwang pangyayari. Pang-anim, tuwiran din na dapat isinusulat ang anekdota. At pang-pito, dapat ang isang anekdota ay taglay nito ang mga konkretong pangalan, aktibong pandiwa, at ilan lamang ang pang-uri at pang-abay sa mga pangungusap nito. At narito rin ang kaakibat na elemento ng isang anekdota. Una, ang tauhan. Ang pangunahing tauhan ay isang kilalang tao. Ito ay maaaring bayani o isang pangkaraniwang tao na pangalawa, ang tagpuan. Simple at kalimitan ay nagaganap lamang ito sa iisang lugar. Pangatlo, ang suliranin. Ang pangunahing tauhan lamang ang nagkakaroon nito. Bago magwakas ang isang akda ay kinakailangang nalutas na ang suliranin. Ang pang-apat ay ang banghay. Ito ang pinakasentro sa pangyayari na nakapagbibigay aliw sa mga mambabasa o tagapakinig. Bukod dito, sa banghay rin matatagpuan ang panimula, nilalaman at wakas ng anekdota. Ang panglima ay ang tunggalian. Ang anekdota ay nagtataglay ng tunggalian ng tauhan laban sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa, at sa kanyang paligid. Ang tunggalian ay nakapaloob sa banghay. At ang panghuli ay ang kasukdulan. Ang kapanapanabik na bahagi sa anekdota ay ang kasukdulan. Kadalasan, sa bahaging ito pa lamang ay natutukoy na ng mga
mambabasa o tagapakinig ang magiging wakas ng kwento. Gusto nyo bang makarinig ng isang halimbawa ng isang anekdota? Halina at ako ay inyong pakinggan. Bago ko simulan ang ating kwento, nais ko munang ipakilala sa inyo ang isang kilalang manunulat ng anekdota. Ito ay si Dr. Jose P. Rizal. Sino nga ba si Dr. Jose P. Rizal? Siya lang naman ay isang Pilipinong bayani at isa sa mga pinakatanyag na tagapagtaguyod ng pagbabago sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Kinilala siya bilang pinakamagaling na bayani at tinala bilang isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas ng lupo ng mga pambansang bayani. Ngayon ay nakilala nyo na ang isang tanyag na manunulat ng anekdota. Kung gayon, halina at makinig sa anekdotang pinamagatang Ang Tsinelas ni Rizal. Maganda ang dagat at ang ilog sa aming bayan sa Laguna. Bughaw na may halong luntian kapag walang sigwa. Ang tubig sa wawa ay napapaligiran ng mga kawayang sumasayaw na tila umiinda kapag nahihipa ng hangin. Ang mga bangkang may layag ay parang mga paru-parong puti na naghahabulan. Ang bangka ay karaniwang gawa sa kahoy na inukit sa matibay na kahoy na nakukuha sa aming gubat. Kung minsan, ito ay may dalawang katig na gawa sa matitibay at mahabang kawayan upang ang bangka ay hindi gumiwang kapag ito ay nakatigil sa tubig. Karamihan sa gamit nito ay pangingisda, ngunit sa aming lalawigan ay ginagamit namin sa paglalakbay, lalo na sa pagtawid sa ibayo ng dagat. Mas mabilis ito kaysa gumamit ng kalabaw o ng karetela. Naalala ko pa noon, kasalukuyan kaming nakasakay sa bangka nang humalagpos ang isa kong tsinelas. Ang tsinelas ay ang gamit namin sa pagpasok at pagpunta sa mga lakaran kung saan ang bakya na gawa sa kahoy ay hindi nararapat. Mabilis itong inanod sa tubig bago ko nahabol para kunin. Malungkot ako dahil iniisip ko ang aking ina na magagalit dahil sa pagkawala ng aking tsinelas. Tiningnan ako na nagsasagwan nang kinuha ko ang aking isa pang tsinelas at dali-dali kong tinapon sa dagat. Kasama ang dasal na mahabol nito ang kaparehas na tsinelas. Bakit mo tinapon ng isa pang tsinelas? Tanong sa akin ng kasamahan ko sa bangka. Isang tsinelas ang nawala sa akin at walang silbi sa makakakita nito. Ang isang tsinelas na nasa akin ay wala ring silbi sa akin. Kung sino man ang makakakuha ng pares ng tsinelas ay magagamit niya ito sa kanyang paglakad. Napatingin ulit sa akin ng mama. Marahil naunawaan niya ang isang batang katulad ko. Masasalamin sa anekdotang sinulat ni Jose Rizal ang kakintalan at pagpukaw sa ating isipan. Isama pa ang kahusayan niya sa pagbabalangkas ng kwento, ang mga tagpo at simbolo na talaga namang nakahihindig at nakakapanabik sa atin. At narito ang paglalahad ng aking tinalakay sa inyo. Sa pagsasalaysay ng anekdota, ito ay karaniwang maikli at ang mga pangyayari ay maaaring totoong nangyari sa buhay ng nasabing tao o maaari ring likhang isip, subalit halos hawig sa katotohanan. Ang anekdotang hango sa tunay na buhay ng isang tao ay nagbibigay ng pagkakataon upang lalo pang makilala ng mga mambabasa o tagapakinig ang totoong pagkatao ng taong pinatutungkulan nito. Ang anekdota namang likhang isip at hindi batay sa tunay na buhay ay madalas na may paksang katatawanan, subalit may taglay na mensaheng kapupulutan ng aral ng mga tagapakinig o mga mambabasa. Ang anekdota rin ay isang diskurso na naglalatag ng mga karanasang magkakaugnay. Pagkukwento ito ng mga kawili-wiling pangyayari, pasulat man o pasalita. Itinuturing ito na pinakamasining, pinakatanyag, at
paraan ng pagpapahayag. Ito rin ang sinasabing pinakamatandang uri ng pagpapahayag sapagkat dito nagsimula ang alamat o epiko at mga kwentong bayan ng mga ninunong mga Pilipino maging sa ibang bansa man. Ang anekdota rin ay nagagamit sa mga sumusunod. Una ay sa pagsulat. Kapag may isang bagay na nais bigyang diin ang manunulat kung saan angkop na angkop ang mensahe nito. Maaari rin itong gamitin sa pagtatalumpati. Ginagamit ito sa pagsisimula o pagwawakas o kung may punto na nais bigyan diin ang tagapagsalita. At nagagamit din ang anekdota upang makapagbigay aliw, makapagturo, o makapagbigay aral patungkol sa isang paksa. Ang anekdota ay maaaring sinulat ng isang tao tungkol sa ibang tao. Maaari ring sinulat iyon ng isang tao tungkol sa kanyang sariling karanasan. Isa pa, minsan nakakatawa at hindi basta biro ang mga anekdota. Nagpapahayag sila ng katotohanan na mas malawak kaysa maikling salaysay o kaya naglalarawan ng tauhan sa paraang nakatutulong sa pagbuo ng mahalagang pangunawa. At lagi ring tatandaan na ang katangian ng anekdota ay magsisilbing gabay upang makalikha o makasulat ng isang orihinal mong anekdota. Kasama pa ang ilang kaalaman mo sa anekdota na ito nga yung pumapatungkol sa elemento at kasama na rin ang halimbawa. Pero sa elemento, matatagpuan yung tauhan, tagpuan, suliranin, banghay, tunggalian, at kasukdulan. Naunawaan ba ang talakayan natin patungkol sa anekdota? Kung oo, mabuti iyon. At kayo ay magpatuloy na magsaliksik o mag-aral pa para sa mga susunod na aralin. Maraming salamat sa pakikinig! Yeah, yeah. Gonna be my lunatic girl 신비하게 바뀐 자리 오면 은밀하게 시작될 쇼 비밀 속에 yeah dance 너 때문에 그래 애꿎은 전화하기만 미워지잖아 잘해주지나 말던가 남주긴 할까 하지만 가긴 싫은지 굳이 이해는 안 할게 날 향한 미소가 야속해 자꾸 그렇게 쳐다보지 마 오늘은 애써 모른 척 못하겠어 이젠 솔직히 말해줘 Just tell me what you waiting for Baby I've been waiting for You wanna start I'm faded 매일 밤 I'm drunk and wasted Tell me what you waiting for Baby you already know Just how I feel about you But why you got me doubt you Tell me who you waiting for What you waiting for 내가 아니라면 슬퍼지잖아 Miss you right 앞에 있는데 왜 눈이 돌아가 생각해봐 대답해봐 어쩔 거야 너 때문에 지샌 맘이 몇 개 왜 모른 척해 Tell me baby why